Ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala sa isip. Ito ay pag-akyat ng ating buong pagkatao patungo sa Diyos na nag-aalay ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan nito nais, at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganoon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Paano po mangyayari iyon? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro ka pa naman sa Israel. Hindi mo naunawaan ang mga bagay na ito. Pakatandaan mo, ang sinasabi namin ay nalalaman namin, at ang pinapatotohanan namin ay nasaksihan namin, subalit hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao." At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang Anak ng Tao upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay lifted up. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagninilay sa Ebanghelyo ni San Juan ngayong araw na ito, dinadala tayo ng Panginoon sa isang napakalalim na larawan ng ating pananampalataya. Ang larawan ng pagtatayo o pag-aangat. At ang isang salita na nais nating bigyang diin para pagnilayan ngayon ay lifted up. Pag-angat o pagtayo. Sa Ebanghelyo mula kay San Juan, pinapaalalahanan tayo ni Jesus tungkol sa isang pangyayari sa lumang tipan, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao. Noong panahon ni Moises, ang bayan ng Israel ay nagreklamo laban sa Diyos. At dahil dito, dumating ang mga makamandag na ahas na kumagat at pumatay sa marami sa kanila. Ngunit inutusan ng Diyos si Moises na gumawa ng tansong ahas at itayo ito sa isang tikin. At ang sino mang tumingin dito ay gagaling at mabubuhay. Ang pagtayo ng ahas ay naging tanda ng pag-asa sa gitna ng pagdurusa. At ngayon sinasabi ni Jesus, siya rin ay itataas. Hindi sa tansong tikin, kundi sa krus. At ang sino mang titingin sa kanya ng may pananampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang krus ni Kristo ay ang pinakadakilang pagkakatayo sa kasaysayan. Hindi ito tanda ng kahihiyan, kundi tanda ng pag-ibig. Hindi ito lamang instrumento ng kamatayan, kundi simbolo ng kaligtasan. Sa bawat pagtingin natin sa krus, nakikita natin ang Diyos na nagmahal hanggang kamatayan. Ang Diyos na tumayo para sa atin. Ang Diyos na hindi nanatili sa trono ng langit, kundi bumaba at nagpakasakit alang-alang sa ating kaligtasan. Kaya mga kapatid, tuwing tayo'y lumalapit sa krus, huwag tayong matakot. Sa halip makinig tayo sa paanyaya ng Diyos. Tumingin ka sa akin. Ako ang iyong pag-asa. Ako ang iyong buhay. Sa panahon ngayon, maraming tao ang nakalugmok sa kasalanan, sa takot, sa kalungkutan, at sa kawalan ng pag-asa. Maraming puso ang nakayuko
sa bigat ng problema at pagkatalo. Ngunit narito ang magandang balita. Itinaas na si Kristo sa krus upang tayo ay itayo. Hindi niya nais tayong manatiling nakayuko. Gusto niya tayong itayo, buhatin, at bigyan ng bagong buhay. At tulad ng ahas sa ilang, kailangan lamang nating lumapit, tumingin at magtiwala. Hindi kailangang maging perpekto bago lumapit sa Kanya. Kailangan lamang ng pusong bukas sa grasya ng Diyos. Ang Pasko ng pagkabuhay ay paanyaya sa atin na tumayo mula sa ating mga libingan ng kasalanan at kahinaan. Tinatawag tayong tumayo mula sa ating takot, tumayo mula sa ating pagkakadapa, tumayo mula sa ating mga sugat, tumayo upang lumakad sa liwanag ni Kristo. Hindi natin ito magagawa mag-isa. Ngunit sa bawat pagtitig natin sa krus, sa bawat paglapit natin sa sakramento, sa bawat pagsuko ng ating puso sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y itinataas niya. Ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala sa isip. Ito'y pag-akyat ng ating buong pagkatao patungo sa Diyos na nag-aalay ng buhay na walang hanggan. Ngayong araw na ito, tanungin natin ang ating sarili. Ano ang nagpapayuko sa akin ngayon? Ano ang mga sugat na humahadlang sa akin na tumingala kay Kristo? Inaanyayahan tayo ng Diyos. Tumingala mula sa ating sugat. Tumayo mula sa ating kasalanan. Tumanggap ng Kanyang pag-ibig. At pagkatapos tayong itayo, tayo rin ay isinusugo upang itayo ang iba sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-asa, paggawa ng kabutihan at ng pagbabahagi ng Ebanghelyo. Mga kapatid, ang krus ni Kristo ay hindi katapusan. Ito'y tulay patungo sa buhay. Ito'y hagdan patungo sa langit. Kung paanong ang ahas sa ilang ay naging tanda ng kaligtasan, ang krus ngayon ang ating sandigan. At ang muling nabuhay na Kristo ang ating kapangyarihan upang bumangon. Kaya huwag tayong manatili sa lupa ng pagkatalo. Tumingala tayo sa krus. Tumayo tayo sa pag-asa. Lumakad tayo sa buhay na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming itaas ang aming mga mata sa krus. Pagmasdan kung gaano mo kami kamahal na iyong ipinamalas kay Jesus na nag-alay ng buhay alang-alang sa aming kaligtasan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, inaanyayahan ko po kayo sa isang biyayang paglalakbay ng pananampalataya, isang pilgrimage sa Eastern Europe na gaganapin mula October 4 hanggang October 21 sa taong ito, na sasaklaw sa 8 kahangahangang bansa, sa Switzerland, Liechtenstein, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary at Poland. Ang tampok ng banal na paglalakbay na ito ay ang ating debosyon sa Divine Mercy o Banal na Awa, isang tema na napapanahon sa atin ngayon sa panahon ng pagsubok at pananabik sa pag-asa. Gaya ng sinabi ng ating yumaong Santo Papa Francisco, "The mercy of God is the sure source of our hope." At sa ating paglalakbay, bibisitahin po natin ang mga sagradong lugar kung saan sumibol at lumaganap ang mensahe ng awa ng Diyos. Bibigyan din natin ang Poland, ang bansang sinilangan ni Saint Faustina Kowalska at Saint John Paul II, mga tagapagdala ng mensahe ng banal na awa sa buong mundo.
Ito hindi lamang isang biyaheng panlabas, kundi higit sa lahat, isang panloob na paglakbay ng puso. Isang pagkakataong mapalalim ang ating pananampalataya. Maranasan ang kagandahan ng simbahang Katolika sa Europa at muling pag-alabin ang ating pag-asa. Para po sa mga interesadong sumama sa akin, maaaring makipag-ugnayan kay Toby sa numerong 0917-317-4536 o magpadala ng email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayo sa isang paglalakbay ng panalangin, kultura at biyaya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na muling matuklasan ang Diyos na buhay, maawain at laging nag-aanyaya. Halina po kayo, maglakbay tayo kasama ang banal na awa patungo sa mas matibay na pag-asa.